Amin ni Pangulong Noynoy Aquino na nakipag-usap nga siya hindi lamang kay Senador Bong Revilla kundi maging sa tatlong iba pang senador noong kasagsagan ng Corona impeachment trial. Pero ang insidenteng ito hindi raw sapat para ma-impeach ang Pangulo ayon sa ilang legal expert dahil wala namang nangyaring suhulan. May news to go, si Salima Refran. Nagulat ako nang sinabi sa akin ng presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Ang pasabog ni Senador Bong Revilla na kinuusap daw siya mismo ni Pangulong Aquino para pabalato na lang daw ang conviction noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Maring tinanggi ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, totoong kinausap niya si Revilla at iba pang senador sa kasagsagan ng Corona impeachment trial. Wala naman daw masama, lalo't may mga grupong gumagalaw raw noon para impluwensyahan daw ang desisyon ng mga senator judge. Can I consult my notes? But I think it was Senator Jinggoy also at one point. Senator Gingona. Sino pa nga ba? Probably Senator Recto. Not the majority of them, if I recall correctly. What I was trying to do was basically ensure that they decide the case on the merits of the case rather than any other outside factor. Kinumpirma ni na Senador Recto at Gingona ang pagkikipag-usap sa kanila ng Pangulo. Pero sabi ni Recto, di raw siya pinipilit na i-convict si Corona. I don't recall exactly, but the impeachment was also discussed. I'm in the Liberal Party with the President. So there's no reason for us not to talk about many things. I don't think anything irregular. Di rin daw niya maalala kung si DILG Secretary Maro Hasdin ang nagmaneho sa kanya noon patungo sa bahay pangarap sa Malacanang gaya ng ginawa umano ng kalihim kay Revilla. Sabi naman ni Senador Gingona, kahit madalas daw silang magpulong ng Pangulo, di raw nila napag-usapan noon ang impeachment. We always meet because we are members of the same party. We discuss a lot of matters. Si Senador Estrada naman, hindi na nagbigay ng detalye sa GMA News. Bagamat nauna na niyang sinabi na may kumausap sa kanyang taga-palasyong hindi niya pinangalanan tungkol sa impeachment. Pinanindigan naman ni Revilla na nag-usap sila ng Pangulo at sinabihan daw siyang ibalato na lang ang pag-convict kay Corona. Kung sasabihin nila sinungaling ako, I challenge both of them. Go to public, magharap kami. Magtingin na kami, eye to eye, malaman ng tao kung sino nagsisinungaling sa amin. At tamaan ng kidlat kung sino nagsisinungaling sa amin. Ang tanong ngayon, mauwi rin kaya sa impeachment ang ginawa ng Pangulo na isiniwalat ni Revilla? Sabi ng isang legal expert, hindi raw ito sapat. Pwede niyang kausapin kahit sinong senador. Pwede niyang kausapin in connection with the impeachment. Ito rin ang paniniwala ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Pero ibang usapan na raw kung nanuhol ang Pangulo ng mga senator judge. But if he bribed the senator judges to convict the accused, then he is guilty of bribery as prohibited by law and as a ground for his own impeachment under the Constitution. Pero buwelta ng Pangulo, harapin na lang daw ni Revilla ang pagkakasangkot niya sa pork barrel scam na itinanggi ng senador. Sa tatlong senador na nireklamo sa ombudsman ng plunder, si Revilla ang sinasabing may pinakamalaking nakubrang komisyon o rebate mula sa mismong pork barrel na binuhos sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Like any other citizen, na-accuse siya, gusto mo marinig yung panig niya, at inaasahan mo yun na tutugunan niya. Kahit nanindigan si Revilla na pineke lang ng whistleblower na si Ben Hurluy ang mga pirma niya sa mga dokumentong kaugnay sa pork barrel funds, sabi ng Commission on Audit at DOJ, matibay raw ang mga ebidensya laban sa senador. Handa nga raw si Luy na harapin si Revilla para magkaalaman na. Ang sinasabi ni Ben Hurluy po ay hinihikayat niya si Senator Revilla na kumbinsihin ang Senado na i-reopen ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at doon sila magharap muli para ilatag ni Senator Revilla yung kanyang ebidensya at ilatag din ng mga whistleblowers ang kanilang ebidensya. Salima Refran, GMA News.